Antonio. Ipinag-utos ko na bigyan ka ng posisyon sa kumpanya. Ang boses ng biyenan kong si Ricardo del Prado ay malamig, parang yelo na dumadampi sa aking balat. Nakaupo kami sa kanyang malapalasyong mansyon sa Forbes Park, sa ilalim ng isang aranyang kristal na mas mahal pa sa bahay na tinitirhan namin ng kanyang anak. 37 taon. 37 taon akong kasal sa anak niyang si Elena, pero hanggang ngayon ang tingin niya sa akin ay parang dumilang sa ilalim ng kanyang sapatos. Itinuloy niya ang pagsasalita habang ang aking asawa ay mahigpit ang hawak sa kamay ko sa ilalim ng mesa. Ramdam ko ang panginginig niya. Isang posisyon bilang tagapamahala ng pasilidad. Entry level. Ang sahod ay 30,000 piso kada buwan. 30,000. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng aking isipan. Isang insulto na binalot sa kunwari kabutihang loob. Ang kapatid ni Elena na si Marco ay bahagyang ngumisi, halatang nasiyahan sa aking kahihiyan. Sa edad mong iyan, dagdag pa ni Ricardo, dapat ka nang magpasalamat at may trabaho ka pa. Ang mga benepisyo sa pagre-retiro ay disente naman. Isipin mo na lang ito bilang tulong ko sa iyo para hindi ka maging pabigat sa anak ko habang buhay. Pabigat. Iyon na. Iyon na ang huling salita na tumapos sa 37 taon ng aking pagtitiis. Ang lahat ng pangmamaliit, ang lahat ng masasakit na salita, ang bawat pag-iwas niya ng tingin sa tuwing papasok ako sa isang silid, lahat ng iyon ay nagbalik sa akin sa isang iglap. Nakita ko ang sakit sa mga mata ng aking asawa. Nakita ko ang awa sa mukha ng aking anak na si Clara. At doon, sa harap ng kanyang pamilya na binuo niya sa pera at kayabangan, ipinahiya niya ako sa pinakahuling pagkakataon. Ngunit hindi ako sumagot. Hindi ako nakipagtalo, hindi ako nagtaas ng boses. Dahil ang hindi niya alam, ang hindi nila alam, ay habang inaalok niya ako ng kakarampot na 30,000 piso, ang aking personal na yaman ay nagkakahalaga ng 80 bilyong piso. Oo, 80 bilyon. Isang numero na hindi kayang isulat ng buo sa tseke na ibinibigay niya sa kanyang mga empleyado. At ang mas matinding katotohanan na hindi niya kailanman nalaman, ang kumpanyang ipinagmamalaki niya, ang Del Prado Holdings, na itinayo niya mula raw sa wala, ay hindi na talaga sa kanya. Sa loob ng mahigit 20 taon, palihim kong binibili ang mga shares ng kanyang kumpanya. Bawat pag-unlad na ipinagyabang niya, bawat gusaling itinayo niya, bawat tagumpay na inangkin niya, lahat ng iyon ay pinondohan ng perang inaprubahan ko. Ako, ang hamak na manggagawa sa pabrika na pinakasalan ng kanyang anak. Ako ang pinakamalaking shareholder ng kanyang kumpanya. Pagmamay-ari ko ang 47%, ako ang 7% nito. Ako ang kanyang silent partner, ang kanyang bangko, ang kanyang tunay na amo. At sa loob ng 20 taon, hinayaan ko siyang isipin na siya ang hari. Hinayaan ko siyang maliitin ako. Dahil ang mahalaga sa akin ay ang kaligayahan ni Elena, ang simpleng buhay namin, ang pag-ibig na hindi nabibili ng pera. Pero ngayong gabi, sinaktan niya ang asawa ko. Binigyan niya ng halaga ang sarili niyang anak. 5%, 50% lang ng mana. At sa akin, inalok niya ako ng limos. Kaya't sa halip na sumagot, dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone mula sa aking bulsa. Ang lahat ng mata ay nasa akin, nag-aabang ng aking pagsabog. Pero tanging katahimikan lang ang ibinigay ko sa kanila. Sa ilalim ng mesa, hinanap ko ang isang email na inihanda ko kaninang umaga pa lang bago pa kami pumunta rito. Isang email mula sa aking abogado. Simple lang ang nilalaman. Ngunit sapat na ito para gumuho ang mundo ni Ricardo. Sa isang pindot lang, ipinadala ko. 1 segundo. 2 segundo. Biglang umugong ang telepono ni Ricardo sa ibabaw ng lamesang gawa sa Nara. Ang tunog ay parang kulog sa nakabibinging katahimikan ng silid-kainan. Kinuha niya ito. At nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo nang mabasa niya ang pangalan ng nagpadala. Ang aking abogado. Binuksan niya ang email. Habang binabasa niya ang unang linya. Ang unang 3 salita lang. Nakita ko ang pagbabago. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagtataka. Ang kanyang kamay, na may suot na Rolex,
na mas mahal pa sa kotse ko, ay nagsimulang manginig. Ano? Ano ito? Bulong niya. Hindi sa akin, kundi sa hangin. Tiningnan niya ako. At sa unang pagkakataon sa loob ng 37 taon, hindi pagmamaliit ang nakita ko sa kanyang mga mata. Ito ay takot, puro at ganap na takot. Ang subject line ng email na iyon ay simple lang, formal na paghahayag ng pagmamay-ari. At sa sandaling iyon, alam kong ang 37 taon ng pagtitiis ay sa wakas, tapos na. Ang tingin sa akin ni Ricardo del Prado ay parang isang lumang kasangkapan na matagal nang dapat itapon. Para sa kanya ako si Antonio Reyes, isang simpleng manggagawa mula sa Tondo, isang lalaking walang pinag-aralan, walang yaman at naglakas loob na pakasalan ang kanyang prinsesang anak na si Elena. 37 taon na ang lumipas, ngunit ang tingin na iyon ay hindi nagbago. Hindi niya alam at hindi niya pinangarap na malaman ang katotohanang nakatago sa likod ng aking simpleng pamumuhay. Ang katotohanang mas mayaman pa ako sa kanya. Ng maraming beses. Nagsimula ang lahat hindi sa pabrika, kundi sa isang testamento. Noong 1983, pumanaw ang aking lolo, si Lolo Inigo. Hindi siya kilala sa alta sosyedad. Hindi siya lumalabas sa mga diaryo. Isa siyang tahimik na tao. Ngunit ang kanyang katalinuhan sa pagnenegosyo ay pambihira. Isa siyang silent partner sa maraming minahan sa timog at sa mga lupaing hindi pa nadidiskubre noon. Noong panahong iyon, ako ay isang binatang punong-puno ng pangarap ngunit walang laman ang bulsa. Ang tanging yaman ko ay ang pagmamahal ko kay Elena. Ngunit nang basahin ang huling habilin ni Lolo, nagbago ang lahat. Ipinamana niya sa akin ang lahat, mga karapatan sa mineral, malalawak na lupain, at mga investment na nagsisimula pa lang mamunga. Bigla, ang binatang walang pera ay nagkaroon ng puhunan na hindi niya inasahan. Noong 1987, 2 taon matapos kong pakasalan si Elena, ang aking yaman ay umabot na sa humigit kumulang 2 bilyong piso. Isang halaga na sapat na para bumili ng 100 mansyon sa Forbes Park. Ngunit ano ang ginawa ko? Wala. Nanatili akong nagtatrabaho sa pabrika ng pagkain. Nanirahan kami ni Elena sa isang maliit na bahay sa Quezon City. Pinili ko ang simpleng buhay. Bakit? Dahil iyon ang buhay na minahal ni Elena. Minahal niya ako hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kung sino ako. At iyon ang kayamanang hindi ko ipagpapalit sa kahit anong halaga. Ayokong baguhin iyon. Ayokong magkaroon ng kahit katiting na duda sa kanyang isipan na ang pera ang dahilan kung bakit kami magkasama. Habang lumilipas ang mga taon, lalong lumago ang aking yaman. Ang mga minahan ay nagsimulang magbigay ng malaking kita. Ang mga lupain ay tumaas ang halaga. Noong 1995, ang aking net worth ay malapit na sa 11 bilyong piso. Noong 2010, umabot ito sa mahigit 45 bilyon. At ngayon, habang nakaupo ako sa mansyon ng aking biyenan, ang aking yaman ay nasa 80 bilyong piso. Isang sikretong dinala ko sa loob ng halos 4 na dekada. Ngunit may isa pang sikreto, isang sikretong mas malalim at mas personal. Noong 1989, habang si Ricardo ay abala sa pagyayabang tungkol sa kanyang Del Prado Holdings, nakita ko ang isang oportunidad. Ang kanyang kumpanya ay undervalued, may potensyal, kaya't nagsimula ako, palihim. Sa pamamagitan ng mga abogado at mga offshore trust, nagsimula akong bumili ng shares. 10% dito. 15% doon. Laging anonymous. Laging nakatago. Hindi niya kailanman nalaman. Paano niya malalaman? Sa kanyang isipan, ako ay isang hamak na manggagawa lang. Pagsapit ng 2003, pagmamay-ari ko na ang 47% ng Del Prado Holdings. Ako na ang pinakamalaking shareholder. Ako na ang may hawak ng tunay na kapangyarihan. Bawat gusaling itinayo niya sa Makati, bawat shopping mall na ipinagmalaki niya sa Cebu, lahat ng iyon ay nangyari dahil sa pondo na inaprubahan ko. Bawat beses na kinakapos ang kanyang kumpanya, ang aking investment firm ang tahimik na nag-iiniksyon ng pera para isalba ito. Akala niya siya ay isang henyo sa pagnenegosyo, isang self-made man. Ang hindi niya alam, itinatayo niya ang kanyang imperyo sa ibabaw ng pundasyong gawa sa pera ko. Sa simula, negosyo lang ito. Pero habang tumatagal,
Habang hindi nagbabago ang kanyang pagtrato sa akin, naging iba na ito. Naging isang insurance policy. Isang alas na hindi ko binalak gamitin hanggang sa isang gabi, isang buwan na ang nakalipas. Tumawag si Elena. "Antonio," sabi niya sa telepono. Ang boses niya ay pilit, parang pinipigilan ang pag-iyak. "Si Papa, gusto niyang maghapunan tayong lahat. Mahalaga daw." Sa 37 taon, 4 na beses lang kaming inimbitahan sa kanilang bahay. Sa libing ng kanyang ina, sa graduation ni Clara, sa ika-50 kaarawan ni Elena. At ngayon, alam kong may kakaiba. Alam kong may masamang mangyayari. "May sinabi ba siyang dahilan?" Tanong ko. "Tungkol daw sa kumpanya," sagot niya. Kinabahan ako. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Para kay Elena at sa aming anak na si Clara. Si Clara, na sa edad na 35, ay isang social worker. Namana niya ang kabutihan ng kanyang ina at dahil doon, palagi siyang disappointment sa mata ng kanyang lolo. Kaya't nang dumating ang gabi ng Sabado, naghanda kami. Nagsuot ako ng aking pinakamahusay na suit, isang 10 taong gulang na nabili ko sa isang sale. Nagsuot si Elena ng isang simpleng asul na bestida. Sumakay kami sa aming 10 taong gulang na Toyota Vios. Habang binabagtas namin ang mga kalsada ng Forbes Park sa gitna ng ambon, tila kami ay isang maliit na bangka sa gitna ng isang karagatan ng mga yate. Ang bawat mansyon na aming madaanan ay isang paalala ng mundong iniwan ni Elena para sa akin. Isang mundo na ngayon ay nag-aanyaya sa amin, hindi para yakapin kami, kundi para ipamukha sa amin kung saan kami nararapat. Pagdating namin doon, ang pakiramdam ay hindi nagbago. Malamig, mapanghusga. Ang bahay ni Ricardo ay hindi isang tahanan. Isa itong museo ng kanyang sariling tagumpay. At kami ang mga bisitang hindi dapat naroroon. Ang pinto ng mansyon ay bumukas. At isang katulong na hindi ko pa nakikita ang sumalubong sa amin. Walang ngiti, walang anumang init. Dinala niya kami sa formal na silid-kainan, kung saan ang mahabang mesa na gawa sa kahoy na nara ay nakahanda na. Isang mesa na kayang maglaman ng 12 tao, ngunit ngayong gabi, 6 na pwesto lamang ang may nakahandang kubyertos. Ang eksena ay perpektong inayos para sa isang pagtatanghal. At doon, sa pinakadulo ng mesa, naroon si Ricardo. Nakatayo, matikas pa rin sa edad na 71. Ang kanyang buhok ay kulay pilak, ang kanyang suit ay halatang mamahalin. "Elena," bati niya, at hinalikan ang aking asawa sa pisngi. Sa akin, ni isang sulyap ay wala siyang ibinigay. 37 taon. At hindi pa rin niya kayang abutin ang aking kamay. Umupo kami sa mga upuang nakalaan para sa amin. Sa pinakadulo ng mesa, ang pinakamalayo sa kanya. Isang malinaw na mensahe. Kami ang mga disappointments. Kami ang mga outsiders. Sa tapat namin ay ang kanyang asawang si Teresita, na laging may mabait na ngiti ngunit walang lakas ng loob na kontrahin ang kanyang asawa. At sa tabi niya, ang kanilang anak na si Marco. Si Marco, na sa edad na 42, ay Vice President ng Sales sa Del Prado Holdings. Isang posisyon na ibinigay sa kanya, hindi pinaghirapan. Siya ang perpektong halimbawa ng isang taong ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig at inaakalang siya ang nagluto ng pagkain. "Nasaan si Clara?" tanong ni Teresita. "Papunta na po siya, tita," sagot ni Elena. "May emergency lang sa kliyente niya." Tumingin si Marco sa kanyang mamahaling relo. Hay nako. "May mga taong hindi talaga naiintindihan ang halaga ng oras ng iba," sabi niya. "Sapat na malakas para marinig namin." Kinagat ko ang aking dila. Si Marco, na hindi pa nakaranas ng isang tunay na araw ng trabaho sa buong buhay niya, ay nangangaral tungkol sa halaga ng oras. Nakakatawa. Kung hindi lang nakakasakit, nagsimula kaming kumain sa katahimikan. Ang tunog lamang ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato ang maririnig. Maya-maya, dumating si Clara. Hingal na hingal at halatang galing pa sa trabaho. Nakasuot pa siya ng kanyang praktikal na damit at dala-dala ang kanyang malaking bag na puno ng mga case file. "Pasensya na po, late ako," sabi niya, habang hinahalikan ng kanyang ina at pinipisil ang aking balikat. Hindi siya humingi ng tawad kay Ricardo. Iyon ang anak ko. Nang makaupo na si Clara, ibinaba ni Ricardo ang kanyang kutsara. Ang tunog ay tila isang hudyat.
Magsisimula na ang pagtatanghal. Ngayong kumpleto na tayo. Simula niya, dumako na tayo sa punto. Ako ay 71 taong gulang na. Itinayo ko ang Del Prado Holdings mula sa wala at ginawa itong isa sa pinakamatagumpay na kumpanya sa bansa. Pero hindi ako habang buhay na narito. Huminto siya, hinahayaang lumubog ang bigat ng kanyang mga salita. Nakita ko ang pananabik sa mga mata ni Marco. Hinawakan ni Elena ang kamay ko ng mas mahigpit. Napagdesisyunan ko na pormalin ang succession plan. Patuloy niya. Si Marco ang papalit sa akin bilang CEO sa susunod na taon. Nagsimula na ang transisyon. Sinubukan ni Marco na magmukhang mapagkumbaba, pero bigo siya. Isang ngiting tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Karangalan ko po, Papa. Hindi ko po kayo bibiguin. Alam ko, sagot ni Ricardo. Pagkatapos, bumaling siya sa amin ni na Elena at Clara. Siyempre, apektado rin kayo nito. In-update na namin ni Teresita ang aming huling habilin. Kapag kami ay wala na, si Marco ang magmamana ng controlling interest sa kumpanya. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso kay Elena, sa sarili niyang anak. Elena, makakatanggap ka ng maliit na porsyento ng shares. Siguro, 5%. 5%. Naramdaman ko ang paninigas ng katawan ni Elena sa tabi ko. Pagkatapos ng isang buong buhay ng pagiging anak ni Ricardo, iyon lang ang halaga niya sa kanya. 5%. Parang isang limos. Isang pahiwatig na kahit kailan, hindi siya naging bahagi ng kanyang mundo. Ang sakit na naramdaman ko para sa kanya ay higit pa sa anumang insultong ibinato niya sa akin. At Clara, pagpapatuloy ni Ricardo, na para bang wala siyang napansing reaksyon. Ikaw ay makakatanggap ng cash settlement. 15 milyong piso, isang malaking halaga para sa karaniwang tao, pero kakarampot lang kumpara sa bilyon-bilyong yaman ng pamilya. Pinag-isipan kong gawin itong nakadepende sa pagpapalit mo ng karera, pero kinumbinsi ako ng iyong Lola Teresita na masyado iyong malupit. Ang mukha ni Clara ay walang emosyon. Napakabuti niyo po, sabi niya. Isang sarkasmo na hindi naintindihan ni Ricardo. At pagkatapos, dumating ang sandaling para sa akin. Tumingin siya sa akin sa unang pagkakataon ng gabing iyon. Isang tingin na puno ng pagkasuperior. At para naman sa seguridad pinansyal ni Elena, sabi niya, Antonio, ipinapalagay ko na mayroon ka namang naiipon para sa iyong pagreretiro. Ang tanong ay hindi isang tunay na tanong. Isa itong pangungutya. Sapat lang po para sa amin, mahinahon kong sagot. Sapat lang, inulit niya, na para bang ang salitang iyon ay may masamang lasa. At doon na niya ibinagsak ang kanyang huling at pinakamasakit na insulto. Ang alok ng isang trabaho, ang alok ng isang buhay na kontrolado niya. Ang alok na maging alipin sa imperyong itinayo ko para sa kanya. Ang gabi ay nagsisimula pa lang, ngunit para sa akin, malapit na itong matapos. Ang alok ni Ricardo ay hindi lang isang alok ng trabaho. Ito ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon ng kanyang walang hanggang pagtingin sa akin bilang isang taong mababa, isang taong kailangang tulungan, isang taong walang sariling kakayahan, isang posisyon bilang tagapamahala ng pasilidad. 30,000 piso kada buwan. Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng pang-iinsulto. Kahit si Marco ay mukhang hindi komportable, tila kahit siya ay nakaramdam na sumobra na ang kanyang ama. Ang boses ni Elena ang unang bumasag sa katahimikan. Papa, hindi kailangan ni Antonio niyan. Ayos lang mahal, sabi ko, pinipisil ang kanyang kamay. Hayaan mo siyang matapos. Ang kalmadong boses ko ay tila nagulat sa kanila, lalo na kay Ricardo. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala niya, tinanggap ko na ang aking pagkatalo. Akala niya, nagtagumpay siya sa pagpapakita kung sino ang mas makapangyarihan. Ang posisyon ay magsisimula sa Enero, pagpapatuloy niya, puno ng kumpiyansa. Magre-report ka kay Marco. Inaasahan ko ang pagiging nasa oras at ang masipag na pagtatrabaho. Sa tingin mo ba, kaya mo iyan? 37 taon. Sa loob ng 37 taon, tiniis ko ang lahat. Ang mga pabulong na komento sa mga party, ang pag-iwas sa akin sa mga pagtitipon ng pamilya, ang paulit-ulit na pagpapakilala sa akin bilang ang asawa ni Elena na nagtatrabaho sa pabrika. Ginawa ko ang lahat ng iyon para kay Elena,
para sa kapayapaan, pero ngayong gabi, hindi na lang ako ang kanyang inaatake. Ipinakita niya kung gaano kababa ang tingin niya sa sarili niyang anak at inalok niya ako ng limos, na para bang dapat akong lumuhod at magpasalamat. May nagbago sa loob ko. Ang pasensya na inipon ko sa loob ng halos 4 na dekada ay biglang naubos. Napaka maalalahanin ninyo, sabi ko. Ang bawat salita ay maingat na pinili, pero kailangan ko pong tanggihan. Ang mga kilay ni Ricardo ay tumaas. Anong sabi mo? Hindi po ako interesado sa posisyon. Ang aking boses ay mahinahon pa rin, ngunit mayroon ng bakal sa likod nito. Isang tawa ang kumawala kay Ricardo. Isang tawang mapanghamak. Hindi interesado? Antonio, 63 taong gulang ka na, nagtrabaho ka sa pabrika sa loob ng 30 taon. Wala kang pinag-aralan, wala kang mga kasanayan na angkop sa modernong ekonomiya. Isang lifeline ang inaalok ko sa iyo dito. Pinahahalagahan ko po iyon, pero komportable na ako sa aking kasalukuyang sitwasyon. Dito na sumingit si Marco. Tito Tonyo, baka hindi nyo naiintindihan. Totoong oportunidad po ito. Baka maliit pakinggan ang 30,000, pero kasama na po ang mga benepisyo at pension plan. Naiintindihan ko ng lubusan, sabi ko. Tinitingnan siya ng diretso sa mata. Hindi lang talaga ako interesado. Ang mukha ni Ricardo ay nagsimulang mamula sa galit. Hindi interesado? Alam mo ba kung gaano karaming lalaki sa edad mo ang papatay para sa oportunidad na ito? Binibigyan ka ng pagkakataon na sa wakas ay makapag-ambag sa pamilyang ito, sa halip na maging isang palaging pabigat sa aking anak. Ricardo, tama na, mahinang saway ni Teresita. Hindi! Kailangan niya itong marinig. 37 taon, Antonio. 37 taon kitang pinanood na hilahin si Elena pababa sa level mo. Nakatira sa maliit na bahay na iyon, nagmamaneho ng kotseng kahiya-hiya. Hindi mo kailanman na ibigay sa kanya ang buhay na nararapat sa kanya. At ngayon, na nag-aalok ako sa iyo ng pagkakataon na sa wakas ay may marating ka sa buhay, masyado kang mayabang para tanggapin ito. Sa puntong iyon, tumayo si Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Papa, tama na. Aalis na kami. Umupo ka, Elena. Hindi ka kasali dito. Hindi ako kasali. Kakainsulto niyo lang sa asawa ko. Ang lalaking minahal ko sa loob ng 37 taon. Ang lalaking naging mas ama pa kay Clara kaysa sa inyo. Tumawa si Ricardo. Isang ama? Ni hindi niya kayang sustentuhan ng maayos ang anak niya. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga kasosyo ko kapag tinatanong nila ang tungkol sa manugang ko? Tumatawa sila. Tumatawa sila kapag sinasabi kong, pinakasalan mo ang isang manggagawa sa pabrika. At doon, dahan-dahan akong tumayo. Ang silid ay biglang tumahimik. Kahit ang mga katulong sa gilid ay natigilan. Ang lahat ng tingin ay nasa akin. Ricardo, sabi ko, ang aking boses ay hindi na mahinahon. Ito ay matatag. At puno ng autoridad na hindi pa nila narinig mula sa akin. Sa tingin ko, nagkaroon ng ilang hindi pagkakaunawaan. At oras na para linawin ang lahat ng ito. Anong pinagsasabi mo? Kinuha ko ang aking telepono. Ang parehong telepono na ginamit ko kanina. Binuksan ko ang aking email at nakita ko ang mensaheng inihanda ko. Ang aking alas, pinag-uusapan ko ang Del Prado Holdings, sabi ko. Ang kumpanya mo. Ang imperyong itinayo mo mula sa wala. Anong tungkol doon? Well, hindi iyon eksaktong totoo, hindi ba? Hindi mo ito itinayo mula sa wala. Itinayo mo ito sa tulong ng mga silent investor. Kasama na ang iyong pinakamalaking shareholder. Iwinagayway ni Ricardo ang kanyang kamay. Ang kumpanya ay may ilang institutional investors. Normal iyan. Totoo? Sabi ko. Pero may isang investor na mas malaki ang hawak kaysa sa lahat ng iba pa pinagsama-sama. 47%, 47 para maging eksakto. Naitanong mo na ba sa sarili mo, Ricardo, kung sino ang investor na iyon? Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Kumpidensyal ang impormasyong iyan. Oo nga, pero masasabi ko sa iyo kung sino siya. Gusto mo bang malaman? Si Marco ay tumawa ng alanganin. Tito Tonyo, ano po bang ginagawa ninyo? Pinapahiya niyo lang po ang sarili ninyo. Hindi ko siya pinansin.
Itinuon ko ang screen ng aking telepono kay Ricardo. Ipinakita ko sa kanya ang email na ipinadala ng aking abogado sa kanyang corporate email address. 30 segundo na ang nakalipas. Ang subject line, formal na paghahayag ng pagmamay-ari. Ang mukha ni Ricardo ay namutla. Ang kanyang kamay ay nanginig habang inaabot ang sarili niyang telepono. Ano ito? Bulong niya. At doon, ibinagsak ko ang katotohanan. Iyan ay isang formal na pagsisiwalat ng pagmamay-ari. Simula ngayong umaga, ang Reyes Consolidated ay nag-file na ng mga kinakailangang papeles sa Securities and Exchange Commission para ihayag ang pagmamay-ari nito sa Del Prado Holdings, ang Reyes Consolidated. Ang nagmamay-ari ng 47% ng kumpanya mo, Ricardo. At ako ang Reyes Consolidated. Ang katahimikan na sumunod sa aking paghahayag ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw o argumento. Maging ang tunog ng ulan sa labas ay tila huminto. Ang mukha ni Ricardo ay parang isang maskara ng hindi makapaniwalang pagtataka. Imposible, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Hindi, sagot ko. Ako ang iyong pinakamalaking shareholder mula pa noong 2003. Bago pa niyan, may hawak na akong mas maliliit na posisyon mula pa noong 1989. Bawat malaking expansion na ginawa mo sa nakalipas na 20 taon ay pinondohan ng kapital na inaprubahan ko. Ang development sa Clark noong 2007, ang office tower sa Alabang noong 2012, ang shopping center sa Laguna noong nakaraang taon. Lahat ng iyon ay pinondohan ng pera ko. Inagaw ni Marco ang telepono ng kanyang ama. Binasa niya ang email. Ito ay isang uri ng panloloko. Si Tito Tonyo, wala siyang ganitong kalaking pera. Imposible. Talaga ba? Kalmado kong binuksan ang isa pang dokumento sa aking telepono. Ang aking pinakabagong financial statement. Net worth, 80 bilyong piso. Ito ang aking portfolio, Marco. Mga investment sa pagmimina, real estate, teknolohiya at renewable energy. Ang Del Prado Holdings ay kumakatawan lamang sa halos 3% ng aking kabuuang yaman. Si Elena ay nakatitig sa akin, hindi galit, kundi pagkamangha. Antonio, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tumingin ako sa kanya, ang tanging taong mahalaga sa silid na iyon. Dahil hindi ito mahalaga, Elena. Hindi binabago ng pera kung sino tayo. Masaya tayo sa ating maliit na bahay. Pinalaki natin ang isang napakabuting anak. Nasa atin na ang lahat ng kailangan natin. Pero hinayaan mo si Papa. Hindi niya matapos ang sasabihin. Hinayaan kong isipin ng papa mo kung ano ang gusto niyang isipin. Ang opinyon niya sa akin ay hindi kailanman nakabase sa katotohanan. Nakabase ito sa sarili niyang mga prejudice. Walang anumang salita ang makakapagpabago noon. Si Ricardo, sa wakas, ay nakahanap muli ng kanyang boses. Ito ay isang panlilinlang. Malalaman ko kung ikaw ang aking pangunahing shareholder. Malalaman mo ba talaga, tanong ko. Kailan ang huling beses na tiningnan mo ang iyong shareholder registry? Ang mga papeles ay pampublikong tala, Ricardo. Nandoon na iyon sa loob ng maraming taon. Hindi mo lang pinagkaabalahang tingnan. Dahil ipinapalagay mo na ang isang tulad ko ay hindi kailanman magiging isang tulad niyan. Tumayo ako ng tuwid at isinara ang butones ng aking suit jacket. Ang email na natanggap mo ay may kasamang imbitasyon sa isang emergency board meeting bukas ng 10:00 ng umaga. Bilang pinakamalaking shareholder, nananawagan ako para sa isang boto tungkol sa kasalukuyang istruktura ng pamumuno. Dahil sa mga issue sa performance ng kumpanya kamakailan at sa mga alalahanin ng ilang miyembro ng board tungkol sa nepotismo, inaasahan kong ang boto ay hindi pabor sa iyo. Hindi mo maaaring gawin ito, sigaw ni Marco. Si Papa ang nagtayo ng kumpanyang ito. Itinayo niya ito gamit ang pera ko, matigas kong sagot. At gumagawa siya ng mga desisyong palubog. Ang mga kaso ng sexual harassment mula sa 3 dating babaeng empleyado na tahimik na inayos ng kumpanya. Gusto mo bang ipagpatuloy ko? Ang mukha ni Ricardo ay nagbago mula sa pula patungo sa kulay abo. Hayop ka, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Binigyan kita ng pagkakataon ngayong gabi. Isang trabaho, isang paraan para sa wakas
ay makatulong sa pamilyang ito. At ito ang igaganti mo sa akin? Tumawa ako, ngunit walang saya. Gantihan ka? Ricardo, wala akong utang na loob sa iyo. Ginugol mo ang 37 taon para ipamukha sa akin na hindi ako sapat para sa iyong anak, na ako ay isang kahihiyan, isang pabigat. Well, narito ang katotohanan. 20 taon kong sinusuportahan ang iyong pamumuhay. Ang Tesla sa iyong garahe, binayaran iyon ng mga dibidendo mula sa aking investment. Ang bahay na ito? Ang mortgage ay na-refinance noong 2015 gamit ang isang pautang na inaprubahan ko. Ang iyong country club membership, ang iyong mga bakasyon sa Europa. Lahat ay pinondohan ng kita mula sa isang kumpanya na halos kalahati ay pag-aari ko. Si Teresita ay nakatakip ang bibig. Si Elena ay tahimik na umiiyak. Tumingin ako kay Elena. Patawad kung ngayon mo lang ito nalaman. Nais kong sabihin sa iyo ng maraming beses, ngunit hindi ito kailanman naging mahalaga. Masaya tayo. Mayroon tayong isa't isa. Ang pera ay mga numero lamang sa isang account. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Dapat sinabi mo sa akin, alam ko. Pero, pakakasalan mo ba ako kung nalaman mong mayaman ako? Mananatili ka ba sa akin nang itakwil ka ng iyong ama? Maniniwala ka ba na mahal kita para sa kung sino ka at hindi dahil anak ka ni Ricardo del Prado? Natahimik siya sandali. Pagkatapos, tumango siya. Tama ka. Kailangan kong piliin ka nang walang komplikasyong iyon. Bumaling ako pabalik kay Ricardo. Tungkol sa alok mong trabaho, tinatanggihan ko ito. Pero mayroon akong counter-offer. Bukas, sa board meeting, magmumungkahi ako ng ilang pagbabago. Si Marco ay aalisin bilang VP of Sales. Ikaw ay kailangang bumaba bilang CEO at tanggapin ang isang consulting role na may mas kaunting autoridad. Ito ang kumpanya ko, sigaw niya. Hindi, ito ang kumpanya natin. At matagal na akong naging silent partner, pero heto ang alok ko. Mag-resign ka ng marangal bukas. Tanggapin mo ang posisyon. Gumawa ka ng isang pampublikong pahayag tungkol sa pagnanais na mag-ukol ng mas maraming oras sa pamilya. Gawin mo ang lahat ng iyon at sisiguraduhin kong mananatili kang may malaking sahod at mga benepisyo. Tumanggi ka at iboboto ka pa rin ng board na paalisin, ngunit sa paraang mas kahiyahiya. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Teresita pagkatapos ng lahat ng mga taon. Bakit ngayon? Tiningnan ko si Elena, si Clara, ang dalawang babae na nagmahal sa akin nang hindi alam ang tungkol sa pera. Dahil ngayong gabi, nilinaw ni Ricardo na walang magbabago. Palagi niya akong titingnan bilang mababa at higit sa lahat, ipinakita niya na ganoon din ang tingin niya sa sarili niyang anak. 5%. Elena, pagkatapos ng lahat, iyon lang ang halaga mo sa kanya. Naglakad ako, papunta sa pinto. Sumunod si Elena at Clara. Sa likuran namin, may sinasabi si Ricardo, pero hindi na ako nakikinig. Kinaumagahan, bago ang board meeting, tumunog ang telepono ko. Si Ricardo. Magre-resign ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay pagod at talunan. Tatanungin kita, bakit ka nanahimik ng ganito katagal? Kung gusto mo ng paghihiganti, maaari mo akong sirain ng maraming beses. Bakit ngayon pa? Nag-isip ako sandali. Dahil hindi ito tungkol sa paghihiganti, Ricardo. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa mga mahal ko. Hanggat bastos ka lang sa akin, kaya kong baliwalain. Pero kagabi, ipinakita mo kay Elena kung gaano kaliit ang halaga niya sa iyo. Ganoon din ang ginawa mo kay Clara. Doon, ang pananahimik ay hindi na isang opsyon. Natahimik siya. Mali ako tungkol sa iyo, sabi niya sa huli. Sa lahat ng mga taon, mali ako. Oo, sagot ko, mali ka nga. Nangyari ang board meeting. Nag-resign si Ricardo. Umalis si Marco. Isang profesional na CEO ang ipinalit. Ang Del Prado Holdings ay lalong umunlad. Kami ni Elena, nanatili kami sa aming maliit na bahay. Pero ngayon, ang pera namin ay ginagamit na sa tama. Nagtayo si Elena ng isang scholarship fund. Si Clara, isang non-profit organization. Ang pera ay naging isang kasangkapan para sa kabutihan. Natutunan ni Ricardo sa mahirap na paraan na ang tunay na yaman ay hindi ang mga gusali at pera. Ito ay ang pamilya na muntik na niyang iwala. At ako? Alam ko na iyon noon pa man,
sa isang gabi ng Nobyembre mula sa isang babaeng may ngiti na nagpapainit sa taglamig. Matapos ihayag ni Ricardo ang kakarampot na pamana para sa kanyang anak na si Elena at apong si Clara, bumaling ang kanyang atensyon sa akin. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng awtoridad habang namamahagi ng kanyang kayamanan, ay ngayon naging mapanghamak. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang pagkakataong maipakita sa lahat, lalo na sa kanyang anak, na ako ay isang taong nangangailangan ng kanyang awa, at para naman sa seguridad pinansyal ni Elena, simula niya, ang bawat salita ay tila may kasamang lason. Antonio, ipinapalagay ko na mayroon ka namang naiipon para sa iyong pagreretiro. Ang tanong ay retorikal. Ang layunin ay ipahiya ako. Alam niyang sa tingin niya, ang kita ng isang manggagawa sa pabrika ay sapat lamang para sa pang-araw-araw. Sapat lang po para sa amin, mahinahon kong sagot. Pinipigilan ang anumang emosyon na gumuhit sa aking muka. Ayokong bigyan siya ng kasiyahang makita akong nasasaktan. Sapat lang, inulit niya, at ngumisi. Well, bilang pag-aalala ko sa kinabukasan ng aking anak, nagpasya akong gumawa ng hakbang. Huminga siya ng malalim, na para bang iaanunsyo niya ang isang napakagandang balita. Naglaan ako ng isang posisyon para sa iyo sa Del Prado Holdings. Ang katahimikan sa paligid ng mesa ay naging mas mabigat. Ramdam ko ang paghigpit ng hawak ni Elena sa aking kamay. Alam niya, tulad ko, na ito ay hindi isang alok. Isa itong bitag, isang posisyon sa facilities management. Entry level. Ang sahod ay 30,000 piso kada buwan. 30,000. Ang halagang iyon ay parang isang malakas na sampal. Sa loob ng isang kumpanya kung saan ang mga executive ay kumikita ng milyon-milyon, inaalok niya sa akin ang sahod ng isang baguhan. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagpapamukha sa akin ng aking lugar. Hindi ito kalakihan, pagpapatuloy niya. Ngunit sa edad mong iyan, Antonio, dapat kang magpasalamat sa anumang trabahong makukuha mo. Ang mga benepisyo sa pagreretiro ay disente naman. Isipin mo na lang ito bilang tulong ko sa iyo para hindi ka maging pabigat sa anak ko habang buhay. Pabigat. Ang salitang iyon ay tumusok ng malalim. Hindi sa akin, kundi para kay Elena. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Ang kahihiyan. Para sa kanya, ang bawat salita ng kanyang ama ay isang pag-atake sa buhay na pinili niya sa lalaking minahal niya. Papa, hindi kailangan ni Antonio niyan. Mabilis na sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Mayroon kaming sapat, masaya kami. Ngunit si Ricardo ay parang isang hari na hindi nakikinig sa kanyang mga nasasakupan. Elena, ito ay para sa ikabubuti mo. Hindi mo ba nakikita? Buong buhay mo, kinailangan mong magtiis. Panahon na para maranasan mo ang kahit kaunting ginhawa. Ang pagiging mapagkunwari niya ay nakakasuka. Ang ginhawa na inaalok niya ay kapalit ng dignidad ko. Ng aming kalayaan, ayos lang mahal. Bulong ko kay Elena, sapat na para marinig niya. Hayaan mo siyang matapos. Ang kalmadong boses ko ay tila nagbigay ng senyales kay Ricardo na tinatanggap ko na ang kanyang alok. Ang kanyang mukha ay nagliwanag sa tagumpay. Ang posisyon ay magsisimula sa Enero, sabi niya. Puno ng kumpiyansa. Magre-report ka kay Marco. Inaasahan ko ang pagiging nasa oras at ang masipag na pagtatrabaho. Sa tingin mo ba, kaya mo iyan? Ang huling tanong ay puno ng pang-uuyam na para bang kinu-question niya kung may kakayahan pa ba akong magtrabaho. Dito na hindi nakapagtimpi si Elena. Tumayo siya, ang kanyang upuan ay gumawa ng malakas na ingay sa sahig na gawa sa marmol. Papa, tama na! Sobra na po kayo! Aalis na kami! Umupo ka, Elena, sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ka kasali dito. Hindi ako kasali. Kakainsulto niyo lang sa asawa ko. Sa harap ko. Sa harap ng anak ko. Ang lalaking minahal ko sa loob ng 37 taon. Ang lalaking naging mas ama pa kay Clara kaysa sa inyo. Ang bawat salita ni Elena ay puno ng sakit at galit na naipon sa loob ng maraming taon. Tumawa si Ricardo. Isang tawang walang kasing lamig. Isang ama ni hindi niya kayang sustentuhan ng maayos ang anak niya. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga kasosyo ko kapag tinatanong nila ang tungkol sa manugang ko? Tumatawa sila. Tumatawa sila kapag sinasabi kong pinakasalan mo ang isang manggagawa sa pabrika. Iyon na. Ang huling patak,
Ang huling insulto, hindi na ito tungkol sa akin. Tungkol na ito sa sakit na idinudulot niya sa babaeng ipinangako kong poprotektahan habang buhay. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking paggalaw ay kalmado at sinadya. Ang lahat ng ingay ay huminto. Ang lahat ng tingin ay nasa akin. Naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang Antonio na kilala nila sa loob ng 37 taon ang tahimik, ang mapagtimpi, ang laging yumuyuko ay nawala na. Ang natira ay isang taong handa nang ilabas ang alas na itinago niya sa loob ng napakatagal na panahon. Ang sandali ng paghuhusga ay dumating na. Ang aking pagtayo ay tila nagpabagal sa oras. Ang bawat galaw ko ay may bigat. Tiningnan ko si Ricardo, hindi na bilang isang manugang na mababa ang tingin, kundi bilang isang kapantay. O marahil, higit pa. Ricardo, sabi ko, at ang paggamit ko ng kanyang unang pangalan, nang walang anumang po o opo, ay nagdulot ng gulat sa kanilang mga mukha. Sa tingin ko, nagkaroon ng ilang hindi pagkakaunawaan. At oras na para linawin ang lahat ng ito. Anong pinagsasabi mo? Tanong niya. Ang kanyang pagiging arugante ay bahagyang nabawasan ng pagtataka. Hindi ko siya sinagot agad. Sa halip, kinuha ko ang aking cellphone. Isang simpleng aparato, luma na kumpara sa mga modelong gamit nila. Ngunit ang teleponong ito ay may hawak na kapangyarihang hindi nila kayang imaginin. Sa ilang pindot lang binuksan ko ang aking email. Pinag-uusapan ko ang Del Prado Holdings. Sabi ko, ang aking mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya, ang kumpanya mo. Ang imperyong ipinagmamalaki mong itinayo mo mula sa wala. Anong tungkol doon? Iritableng tanong niya. Well, hindi iyon eksaktong totoo, hindi ba? Hindi mo ito itinayo mula sa wala. Itinayo mo ito sa tulong ng mga silent investor. Kasama na ang iyong pinakamalaking shareholder. Ang aking boses ay kalmado, parang isang guro na nagpapaliwanag ng isang simpleng leksyon. Iwinagayway ni Ricardo ang kanyang kamay. Ang kumpanya ay may ilang institutional investors. Normal iyan sa anumang matagumpay na negosyo. Totoo, sabi ko. Pero may isang investor na mas malaki ang hawak kaysa sa lahat ng iba pa pinagsama-sama. 47%, 4 para maging eksakto. Huminto ako, hinahayaang pumasok ang numero sa kanilang isipan. Naitanong mo na ba sa sarili mo, Ricardo, kung sino ang investor na iyon? Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kislap ng kawalan ng katiyakan sa kanyang mga mata. Kumpidensyal ang impormasyong iyan, protektado ng mga kasunduan sa privacy, oo nga. Pero masasabi ko sa iyo kung sino siya, sabi ko, na may bahagyang ngiti. Gusto mo bang malaman? Si Marco ay tumawa ng alanganin. Tito Tonyo, ano po bang ginagawa ninyo? Pinapahiya niyo lang po ang sarili ninyo. Hindi ko siya pinansin. Ang aking atensyon ay nakatuon lamang sa hari na malapit ng matanggalan ng korona. Itinuon ko ang screen ng aking telepono sa kanya. Ipinakita ko sa kanya ang email na ipinadala ng aking abogado sa kanyang corporate email address. 30 segundo na ang nakalipas. Ang subject line ay malinaw at direkta, formal na paghahayag ng pagmamay-ari. Ang mukha ni Ricardo ay namutla. Ang kulay rosas na kutis mula sa mamahaling alak ay biglang nawala. Ang kanyang kamay, na may suot na Rolex, ay nagsimulang manginig habang inaabot ang sarili niyang telepono. Ano ito? Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Dito na ako nagsalita, malinaw at malakas para marinig ng lahat sa silid. Iyan ay isang formal na pagsisiwalat ng pagmamay-ari. Simula ngayong umaga, ang Reyes Consolidated ay nag-file na ng mga kinakailangang papeles sa Securities and Exchange Commission para ihayag ang pagmamay-ari nito sa Del Prado Holdings. Hinayaan ko munang lumubog ang pangalang Reyes Consolidated, isang pangalan na pamilyar sa mundo ng negosyo, ngunit imposibleng maiugnay sa akin. At pagkatapos, ibinigay ko ang huling nakamamatay na dagok, ang Reyes Consolidated. Ang nagmamay-ari ng 47% ng kumpanya mo, Ricardo, at ako. Ako si Antonio Reyes. Ako ang Reyes Consolidated. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Para bang huminto ang paghinga ng lahat. Ang mukha ni Teresita ay puno ng pagkalito. Si Marco ay nakanganga, hindi makapagsalita.
Si Clara ay nakatingin sa akin na may halong pagkamangha. At si Elena ay nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi na dahil sa sakit. Ito ay dahil sa pagkaunawa. Sa wakas, naiintindihan na niya ang lahat. Imposible, ulit ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig na, hindi maaari. Ang kanyang pagtanggi ay inaasahan ko na. Ngunit handa ako sa loob ng 20 taon para sa sandaling ito. Ang katotohanan ay ang aking sandata. At ngayon, oras na para gamitin ito ng buo. Ang pagtanggi ni Ricardo ay parang isang mahinang pader na sinusubukang pigilan ang isang malakas na agos. At ako ang agos. Hindi imposible, Ricardo, sabi ko. Ang aking boses ay matatag. Ako ang iyong pinakamalaking shareholder mula pa noong 2003. Bago pa niyan, may hawak na akong mas maliliit na posisyon mula pa noong 1989. Tanda mo ba ang krisis sa pananalapi noong 1997? Muntik nang bumagsak ang Del Prado Holdings. Akala mo ang mga bangko ang nagligtas sa iyo? Hindi. Isang anonymous na investment firm ang nag-inject ng napakalaking kapital. Ang firm na iyon ay sa akin. Inagaw ni Marco ang telepono ng kanyang ama. Binasa niya ang email. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng parehong pagkabigla. Ito ay isang uri ng panloloko. Si Tito Tonyo, wala siyang ganitong kalaking pera. Imposible, sigaw niya, na parabang ang pagsigaw ay magpapabago sa katotohanan. Talaga ba? Kalmado kong binuksan ang isa pang dokumento sa aking telepono. Ang aking pinakabagong financial statement na inihanda ng isa sa pinakamalaking auditing firm sa mundo. Ipinakita ko ito sa kanya. Net worth, 80 bilyong piso. Ito ang aking portfolio, Marco. Mga investment sa pagmimina sa Mindanao, real estate sa buong Asia, teknolohiya sa Amerika at renewable energy sa Europa. Ang Del Prado Holdings ay kumakatawan lamang sa halos 3% ng aking kabuang yaman. Ang bawat salita ko ay parang isang suntok na tumatama sa kanilang kayabangan. Si Marco ay natigilan, walang masabi. Ang kanyang buong mundo, ang kanyang pagkakakilanlan bilang tagapagmana ay gumuho sa harap niya. Sa wakas, nagsalita si Elena. Antonio, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang kanyang boses ay mahina, puno ng halo-halong emosyon. Tumingin ako sa kanya, at ang tigas sa aking mukha ay napalitan ng lambing. Dahil hindi ito mahalaga, Elena. Hindi binabago ng pera kung sino tayo. Masaya tayo sa ating maliit na bahay. Pinalaki natin ang isang napakabuting anak. Nasa atin na ang lahat ng kailangan natin. Ang pera ay mga numero lamang sa isang account. Pero hinayaan mo si Papa. Hindi niya matapos ang sasabihin. Hinayaan kong isipin ng Papa mo kung ano ang gusto niyang isipin, sabi ko. Ang opinyon niya sa akin ay hindi kailanman nakabase sa katotohanan. Nakabase ito sa sarili niyang mga prejudice. Walang anumang salita ang makakapagpabago noon. Kailangan niyang makita. At ngayong gabi, nakita niya. Si Ricardo, na nakabawi na ng kaunti sa kanyang pagkabigla, ay nagsalita muli. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng autoridad. Ito ay isang panlilinlang. Malalaman ko kung ikaw ang aking pangunahing shareholder. Malalaman mo ba talaga? Tanong ko. Kailan ang huling beses na tiningnan mo ang iyong shareholder registry? Ang mga papeles ay pampublikong tala, Ricardo. Nandoon na iyon sa loob ng maraming taon sa SEC. Hindi mo lang pinagkaabalahang tingnan. Dahil ipinapalagay mo na, ang isang tulad ko ay hindi kailanman magiging isang tulad niyan. Tumayo ako ng tuwid at isinara ang botones ng aking suit jacket. Ito na ang oras para ilatag ang aking mga tuntunin. Ang email na natanggap mo ay may kasamang imbitasyon sa isang emergency board meeting bukas ng 10:00 ng umaga. Bilang pinakamalaking shareholder, nananawagan ako para sa isang boto tungkol sa kasalukuyang istruktura ng pamumuno. Hindi mo maaaring gawin ito, sigaw ni Marco. Si Papa ang nagtayo ng kumpanyang ito. Itinayo niya ito gamit ang pera ko, matigas kong sagot. At gumagawa siya ng mga desisyong palubog. Ang proyektong Oakville na 6 na buwan ng delayed at 3 milyon ng over budget, ang malaking pagkalugi sa pag-expand sa merkado ng Alberta
Ang mga kaso ng sexual harassment mula sa 3 dating babaeng empleyado na tahimik na inayos ng kumpanya para hindi makarating sa media. Gusto mo bang ipagpatuloy ko? Ang mukha ni Ricardo ay nagbago mula sa pula patungo sa kulay abo. Ang bawat salita ko ay isang katotohanang hindi niya maitatanggi. Hayop ka, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa galit at pagkatalo. Binigyan kita ng pagkakataon ngayong gabi. Isang trabaho, isang paraan para sa wakas ay makatulong sa pamilyang ito. At ito ang igaganti mo sa akin? Tumawa ako, isang tawang walang saya. Gantihan ka? Ricardo, wala akong utang na loob sa iyo. Ginugol mo ang 37 taon para ipamukha sa akin na hindi ako sapat para sa iyong anak, na ako ay isang kahihiyan, isang pabigat. Well, narito ang katotohanan. 20 taon kong sinusuportahan ang iyong pamumuhay, ang Tesla sa iyong garahe, binayaran iyon ng mga dibidendo mula sa aking investment. Ang bahay na ito, ang mortgage ay na-refinance noong 2015 gamit ang isang pautang na inaprubahan ko. Ang iyong country club membership, ang iyong mga bakasyon sa Europa, lahat ay pinondohan ng kita mula sa isang kumpanya na halos kalahati ay pag-aari ko. Tumingin ako kay Elena at pagkatapos ay kay Clara. At tungkol sa alok mong trabaho, tinatanggihan ko ito. Pero mayroon akong counter-offer. Bukas, sa board meeting, si Marco ay aalisin bilang VP of Sales. Ikaw ay kailangang bumaba bilang CEO at tanggapin ang isang consulting role. Ito na ang aking kumpanya ngayon. At ako ang magpapatakbo nito sa tamang paraan. Ang aking mga salita ay pinal. Ang paghahari ni Ricardo del Prado ay tapos na. Ang biyahe pauwi mula sa Forbes Park ay napakatahimik. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng aming lumang Toyota Vios habang binabagtas nito ang basang kalsada at ang mahinang pag-iyak ni Elena sa tabi ko. Hindi ito iyak ng kalungkutan, kundi iyak ng paglaya. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita siya. 80 bilyong piso, bulong niya, na para bang sinusubukan pa ring unawain ang laki ng numerong iyon. Humigit kumulang, sagot ko. Ang aking mga mata ay nakatuon sa daan. Ang bahay natin, siguro ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Para sa akin, mas mahalaga pa ito kaysa doon, sabi ko. At iyon ang totoo. Ang bawat sulok ng bahay na iyon ay puno ng alaala ng aming simpleng buhay, ng aming pagmamahalan. Iyon ang mga bagay na hindi nabibili ng pera. Tumawa siya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Hindi mo talaga pinansin ang pera, ano? Ang pera ay naging kasangkapan, paliwanag ko. Nagbigay ito sa atin ng seguridad. Tiniyak nito na si Clara ay makakapag-aral sa magandang eskwelahan at pinahintulutan akong tumulong sa ibang tao ng palihim. Pero hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay kayo. Ikaw, si Clara, ang buhay na binuo natin. Ang katotohanan kapag tinitingnan mo ako, ang nakikita mo ay ako. Hindi ang manggagawa sa pabrika na nakikita ng iyong ama. Hindi ang bilyonaryo na hindi mo alam. Ako lang. Mula sa likurang upuan, nagsalita si Clara. So, ano po ang mangyayari ngayon pa? Ngayon, titingnan natin kung may natitira pang common sense ang iyong lolo. Sa tingin ko, magre-resign siya. Si Marco, malamang susubukang lumaban pero wala siyang tunay na alas. Iboboto ng board ang bagong pamunuan at magre-rekomenda ako ng isang taong kwalipikado na hindi miyembro ng pamilya. Magiging maayos ang kumpanya. At tayo po? Tanong niya ulit. Ngumiti ako. Tayo? Uuwi tayo. Bukas, magluluto ako ng sinangag para sa almusal. Babasahin ng mama mo ang dyaryo. Baka maglakad-lakad tayo kung titila ang ulan, tulad ng dati. Kinaumagahan, bago pa man ako maghanda para sa board meeting, tumunog ang telepono ko. Isang numerong hindi nakarehistro. Sinagot ko, Antonio. Ang boses ni Ricardo sa kabilang linya ay iba. Wala na ang pagiging arogante. Ang natira ay ang boses ng isang matandang lalaki na natalo. Ricardo, sagot ko. Magre-resign ako, sabi niya. Diretsahan. Gagawin ko ang pahayag na gusto mo, pero kailangan kong magtanong. Bakit? Bakit ka nanahimik ng ganito katagal? Kung gusto mo ng paghihiganti, maari mo akong sirain ng maraming beses noon pa. Bakit ngayon pa? Nag-isip ako sandali. Dahil hindi ito tungkol sa paghihiganti, Ricardo.
Ito ay tungkol sa pagprotekta sa mga mahal ko. Hanggat bastos ka lang sa akin, kaya kong baliwalain. Pero kagabi, ipinakita mo kay Elena kung gaano kaliit ang halaga niya sa iyo. Ganoon din ang ginawa mo kay Clara. Doon, ang pananahimik ay hindi na isang opsyon. Natahimik siya ng matagal sa kabilang linya. Hindi ko intensyong saktan sila, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Alam ko, sagot ko. Pero sinaktan mo sila. At iyan ay isang bagay na kailangan mong panagutan. Mali ako tungkol sa iyo, sabi niya sa huli. Sa lahat ng mga taon, mali ako. Oo, sabi ko, mali ka nga, at ibinaba ko ang telepono. Nangyari ang board meeting tulad ng inaasahan. Nag-resign si Ricardo. Si Marco ay pinagbakasyon ng walang katiyakan. Isang profesional na CEO, isang babaeng may malawak na karanasan ang ipinalit. Sa ilalim ng bagong pamunuan, ang Del Prado Holdings, na ngayon ay may mas malaking impluensya mula sa Reyes Consolidated, ay lalong umunlad. Hindi nagbago ang aming buhay. Nakatira pa rin kami sa aming bahay sa Quezon City. Nagmamaneho pa rin kami ng aming lumang Vios. Ngunit ang pera ay mayroon ng bagong layunin. Si Elena ay nagtayo ng isang foundation na nagbibigay ng scholarship sa mga kabataang babae mula sa mahihirap na pamilya. Si Clara naman ay nagbukas ng isang non-profit na nagbibigay ng libreng legal at social services sa mga walang tirahan. Ang lahat ng ito ay pinondohan ng pera ko. Nang tahimik, si Ricardo at ako ay nagkaroon ng isang uri ng pag-unawa. Hindi kami naging magkaibigan, pero naging mas mabuti siyang ama kay Elena at lolo kay Clara. Iyon lang ang tunay kong hinangad. Ang pera ay hindi nagbago sa kung sino kami. Ngunit binago nito ang mundo sa paligid namin sa paraang mas mabuti. Natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi kung magkano ang mayroon ka, kundi kung ano ang ginagawa mo sa kung anong mayroon ka. Maraming taon na ang lumipas mula noong gabing iyon sa Forbes Park. Ang gabing nagpabago sa lahat at sa parehong panahon ay walang binago sa kung ano ang tunay na mahalaga. Kami ni Elena ay nakatira pa rin sa aming maliit na bahay sa Quezon City. Ang amoy ng adobo mula sa aming kapitbahay ay sumasama pa rin sa hangin tuwing hapon. Ang aming lumang Toyota Vios ay nakaparada pa rin sa aming garahe, bagamat mayroon na kaming bagong modelo na kapareho lang din, hindi nagbago ang aming buhay. Dahil ang buhay na ito, ang simpleng buhay na ito, ang pinili namin. Ito ang aming yaman. Ngunit, ang pera, ang 80 bilyong piso, ay natagpuan na ang tunay nitong layunin. Si Elena, ang aking minamahal na si Elena, ay bumalik sa community center kung saan kami unang nagkita. Doon, itinatag niya ang Elena Del Prado Reyes Foundation. Isang pondo na nagbibigay ng scholarship sa mga matatalinong kabataang babae mula sa mahihirap na pamilya para maabot nila ang kanilang mga pangarap ng walang takot sa gastusin. Bawat beses na nakikita ko siyang kausap ang mga iskolar, ang ngiti sa kanyang mukha ay mas maliwanag pa kaysa sa anumang diamanteng kayang bilhin ng pera. Si Clara naman, ang aming anak, ay ginamit ang kanyang mana na dinagdagan ko pa ng malaki para itatag ang sulong, isang non-profit organization na nagbibigay ng libreng tulong legal at serbisyong panlipunan para sa mga walang tirahan sa Maynila. Ang dating disappointment sa mata ng kanyang lolo ay ngayon isa ng pag-asa para sa daan-daang tao. Nakikita ko ang aking asawa sa kanya. Ang tapang, ang puso. Si Ricardo? Natuto siya sa mahirap na paraan. Hindi kami naging malapit na magkaibigan. May mga sugat na hindi na talaga naghihilom. Pero naging mas mabuti siyang ama kay Elena. Mas naging presenteng lolo kay Clara. Binisita niya ang foundation ng kanyang anak. Nagbigay siya ng donasyon sa organisasyon ng kanyang apo. Sa huli, natutunan niyang ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa porsyento ng mana. Minsan, may nagtatanong sa akin, Antonio, sabi nila, bakit ka namumuhay ng ganito kasimple kung mayroon ka namang ganito kalaking pera? Ngumingiti lang ako. Hindi nila naiintindihan. Ang simpleng buhay, iyon ang punto ng lahat. Ang pera ay isang kasangkapan lamang, isang paraan para magbigay ng seguridad at para tumulong sa iba. Pero ang tunay na kayamanan ay palaging ang buhay na binuo namin ni Elena. Ang aming mga almusal ng sinangag tuwing linggo,
Ang aming paglalakad sa parke kapag humihina na ang ulan, ang tahimik na gabi kung saan nagbabasa lang kami sa tabi ng isa't isa. Ginugol ni Ricardo del Prado ang kanyang buong buhay sa paghahabol ng katanyagan at pera. Nagtayo siya ng isang imperyo, ngunit halos mawala sa kanya ang kanyang pamilya. Nasa kanya ang lahat ng kayang bilhin ng salapi, ngunit hindi niya naintindihan na ang mga pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi nabibili. Natutunan ko ang aral na iyon matagal na. Sa isang community center, sa isang gabi ng Nobyembre, mula sa isang babaeng nag-aalok ng kape na may ngiti na nagpapainit sa taglamig na parang tag-araw. May mga taong sumusukat ng yaman sa dami ng piso, ang iba naman sa mga sandaling tunay na mahalaga. At ako. Alam ko na noon pa man kung saang yaman ako mas nanaisin na maging mayaman